8 taong gulang na bata nagtamo ng second-degree burn matapos nasindihan ang napulot na whistle bomb sa San Juan, Ilocos Sur. Sundan sa report. Si Carlo, 8 taong gulang, ang pinakabatang biktima sa 17 kaso ng fireworks-related injury sa Ilocos Sur as of 6 a.m. ng January 2. Kwento ni Carlo, pinasindihan ng kanyang kaibigan ng pulbura ng napulot na nabalatang whistle bomb na agad sumabog dahil ng tinamo niyang second-degree burn sa mga daliri. Ang sakit ko na. Abay! Ano ko, pinasindyan na kanya ba ni? Pinasindyan na kanya na? Economically, ang mga tao dati, kinukulang naman talaga sa pambili ng mga paputok at nakafocus sila sa food. Ngayon, medyo nakaka-recover na sila. Yun ang reason siguro dahil economically productive na naman ang mga tao. Umakyat na sa 126 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok sa Region 1. Pinakamaraming 87 na naitala sa Pangasinan, na sinundan ng 21 sa La Union. Sa monitoring ng Center for Health Development Region 1, mas mataas ng 36% ang fireworks-related injuries ngayon kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. 3 taong gulang ang pinakabatang biktima ng paputok, habang 76 anyos ang pinakamatanda. Ngayong taon na ito, 41 o 32.5% ng mga naputukan ay dahil po sa quippies o sa skyrocket. Yung boga po, meron pa rin pong naputukan, mga 9 po na individual, and yung 5-star din po, 9 na individual. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa 441 ang naitalang fireworks-related injuries sa bansa. Pinakamarami sa NCR, sunod ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Calabarzon. Mananatiling nakataas sa Code White ang mga pagamutan ngayong linggo. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Glaban, One North Central Luzon.